Maayong gabi kanatong tanan mga kapaglaom, mga kaigsunan, higala. Dinhi sulod sa nasod o gawas sa nasod no sa ato mga nagapadayon nga pagsubay sa ato ang takna sa atong programa Takna sa Pagtuon. Kauban nato karon na atong mabtikon nga Youth Director sa Southwestern Philippine Union Conference in the person of Pastor Joy Coligado. Apan sa dili pa kita mapadayon ako ang si Pastor Coligado sa pagampo. Magampo ta mga kapaglaom. Labing gamhanan balaan ang mga Dios. Karon nga gabi Ginoo samtang kami magatuon niining leksyon nga makapahatag kanamo sa paglig-on sa amo nga pagkinabuhi nga Kristohanon. Nagampo mi Ginoo nga ikaw giguban kanamo. Yes. Gamhi kami sa imong balaan nga espiritu. Palangin nga amo nga mga viewers nga pinagi ning amo nga discussion, masabtan nila ang imo nga pulong ug ikaw mao'y among mahimaya o madayeg. Salamat ining tanan. Palangin kami karon nga maga-discuss. Itugyan namo nito sa ngalan ug ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So Pastor Joy, itong sugda ng atong lesson, no? Faith against all odds. So kining title mga kapaglaom mura og challenging kayo matod pa sa mga Pastor Joy sa dinagat challenging kay ngano man adito ang mao man ang seat sa mga ikleyo, di ba? Ang dinagat. So karon sa atong lesson, it's still we are talking about our reformers unya naa dinhi makita nato kung giunsa nila pagsagubang ang mga hagit pinaagi sa pagtuo. Meaning faith against all odds. Atong key text din mga kapaglaw makita sa Salmos 119:11, Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. So Pastor Joy, dakong role ang pulong sa Ginoo. Sidon kay tikaw yan ni Pastor Joy. Sa previous atong election, ang title Pastor Kaimi kay Standing for the Truth. For the truth, yes. So mubarog ka, mutindog ka sa kamatuoran. Kani kung mutindog ka sa kamatuoran, warag dili ka warag kaya kayo ni siya. Kaya mubarog naman ka kung sa insakto. Pero kaning faith against all odds. Kanang nasayod ka nga if you stand, if you remain faithful sa Ginoo, mao ni ang imo madangatan. Unya dili lang kanang nga senaryo o dili lang ingon ba nga dili matuman kun dili matuman jud kay prior niya na nangahitabo man. Nguni apan ang ato nga leksyon, ang ato nga memory text nindot kay Pastor Kaimi kay ingon diri your word I have hidden in my heart. Yeah. Kung ang pulong sa Ginoo man kaigsunan naa sa tong kasing-kasing, mao niya makahatag nato sa pagbarog. Okay. Kung ang pulong sa Ginoo mo turok gayud og naa sa atong kinauyukan sa atong kasing-kasing, makahimo ka sa pagbarog, magpabilin nga faithful bisan pa sa kamatayon. Okay. Salamat kay Pastor Joy, no? So, mga kapaglaom, mga kaigsunan, tanawa ha, ang murag i-compare ang life sa reformers, Pastor Joy, ug sa tuwa karon. Ingon din sa itong lesson, the Protestant reformers had something 21st century people desperately need. Na atong ikinahanglan nga naa nila kaniadto nya atong i-need karon a purpose for their lives. So, naa sila purpose ha, the way they live their Christian lives, naa sila purpose. Kining gi-cite din nga libro sa The Empty Self. Nakita ni Philip Koshman, kining American psychologist, ngayon i-discuss niya ang kinabuhi sa mga tao nga living a purposeless lives, Pastor Joy. So, kung ato makita magkapaglaom, sa ato ang panguntahan na karon sa atong padayon pag-alagad, Pastor Joy, do we have this purposeless life or do we have purpose? Wow. Okay, Pastor Joy, sa imong Mura ba og atong sabton makaigsunan? Nganong naa pa man ta karon diri? Nganong gitagaan pa man ta sa Ginoo og kinabuhi? Usa may atong katuyuan basig nata dinhi perwayto mo. Pero kaning ato nga mga reformers, grabe ang ilahang pagbarog. Grabe ang ilang pagkinabuhi. Doon nagyoy katuyuan. Doon nagyoy pagpakita sa dako nga epekto kung unsa ang Ginoo sa ila nga kinabuhi. Gani, Pastor Kaimi, di makaingon ta nga kana sila kay mga lalaki, mga iso bang kayo. Kung dili ang mga reformers o ng panahon, dili lang laki, bisan pa ang mga bata. Ila yung gipakita, gani usay sa history, na ato nasayran nga dunay mga family. Nga grabe yun ang ilang nga pagstand. No? Gani, ang akong i-quote na ko diri, Pastor Kaimi, ang statement diri sa atong election. Nagyo diri nga, ayun diri, they had an abiding purpose worth living for. Yes. Og ningon diri, what they believe mattered.
And they were not willing to compromise their integrity. Okay. Nindot kayo, Pastor Joy, na atong lesson mga kapaglaom. Now here, sa atong lesson karon Pastor Joy, itong tanaw na atong real life situation sa iglesia. Now, mga kapaglaom, Pastor Joy, if we have something worth living for, or kana bitong anything by faith nga atong worth living, looking at our churches today, usually mga Pastor Joy, sa ato ang napakasabas ko sa una, muta na ta, unsang oras sa mapuno ang iglesia. Kaumon tubag, alas 10. As this, yun na. Oh. The hour of worship, mga kapaglaom. Kini nga, tanaw kapaglaom ha, kung kamo kuno ipa-evaluate ani, do you think we have something worth living for kung yung nani ang setting sa iglesia, Pastor Joy? Dili lang na sa baskol. Oh. Sa iway pod. So Yeah, sa youth ministries pa ko, maging nga nung gamay raman yun sa iway. Pagbali na sa baskol, otro po di ay. So kaning yun ang duha ka sa ato nga church, kaning sa baskol iway, dinhi na to mapakita ba? No? Usa man ang atong pagkakristohanon. Yes, kana. Worth it ba kani? Kana. No? Worth it ba kani? Gani ang mga reformers, grabe tong ilang giatuban nga challenges. No, dili issue sa pagsimba sa sayo, Yeah. kundi issue sa integrity. Kung mo follow sila, baylos sa ilahang pagbarog, no? Kana bitong kung kura ba og gitagaan sila og if you do this, mao ni inyong mahitabo. Apan kung Patay. ipakita nimo nga dili ni tinuod kani, mura ba og haylo bitaw Pastor Kaimi? Yeah. Muna nga, sa ilang nga time, worth it ang ilahang pagkinabuhi, bisan sa kamatayon. Kung kita, Pastor Kaimi, sa imong gisaysay, during Sabbath school, during iway, worth it magkapon. No? Muna ang kapaglaom na ha. We are not judging here, Yeah. Pastor Joy. Ang ato lang i-evaluate ang kinabuhi sa iglesia. Kung, for example, ang persecution mabot na. No? Nga, if it calls faith to stand against all odds, nga kinilang gani nga challenge sa itong iglesia, Pastor Joy, maglisod og address ani, no? Kay bisan sa na to pag-promote sa ato mga magtutudlo, sa ato mga kaigsunan nga we are here kanang standing in the side of God to represent His character sa gugma, love and justice. Pero mao na mga kapaglaom nga this lesson is a wake-up call for us all, no? Nga kung gusto ta nga mo face against all odds by our faith, we need to demonstrate that faith sa ginagmay pa nga mga area sa ito papangalagad, Pastor Joy. Na gagmay pa manggani nga mga challenges din naman gani man to. No? Gagmay pa gani kayo nga mga for example, kanang sa ato ang pagpangalagad ba nga usay mo yung nakahatag na to og babag nga nung dili ta kasayo. No? Yeah. Kaya ang ingon pa sa say na nagwali, interesting ko no kayo kay maglibog ka nga sayo dugay pa mo abot, sayo pag yun muli. Ito mga kapaglaom, Pastor Joy. This is the reality in the life of our churches. Muna nga, please help us nga atong iyampo kini nga i-address kini nga dili man hindi akong problema kay Pastor Joy. Ang ato lang hadlukan manggod kung maabot na ang kining that test and the trials. Kanang naamagot ta sa great controversy. Yes. So sa mga ginagmay dan sa part sa great controversy, kung maglisod ta sa pagstand ni how much more sa dako nga challenges. Yes, yes. So we need to kanabang dependent bitaw ta Pastor Kaimi. Kay ang maghatag na to og kaning lig-on nga pagbarog, maghatag na to og genuine faith ang Ginoo ra man gyud. Kung imo tanaw na nga to nga mga reformers, dili to nila mabuhat by their own wisdom. Dili to. Sa silang capacity, sa ilang leader nga posisyon. Pero tungod kay sa ilang pagtuo sa Ginoo, kanang their connection bitaw Pastor Kaimi. Yeah. Sa Ginoo, grabe ang ilang faithfulness sa Ginoo. Dili la ingon nga pagtuo kundi ang truth ba nga naa silang kasing-kasing. Nga bisan unsa pa sa mga against all odds, they will remain faithful and loyal sa Ginoo. Dito mangyud ko atong sa room, Pastor Kaimi, nakabisita ko kato bitong wala og salidad dito sa graduator nga dito ang persecution. Arena. Ina nga kung mo dito nagtindog ko dito Pastor Kaimi sa sulod murag na limbaw ang ako ag balhibong ingog nga grabe ang reformers nato nga nakaingon ko nga kung naa jud tay connection sa Ginoo
kung naang kamatuoran sa atong kasing-kasing, dili gyud ta mahadlok. Tinood, Pastor Joy. Kana example lang Pastor Kaimi, kana bitong nakahibalo nga tambal, di man ka maulo musulti nga mo ni na kayo. Yeah, tinood. Bahala pag nakang pagyon nga dili na mulalis man gyud ka. Samar po na sa kamatuoran Pastor Kaimi. No, no. So, inyo na experience pa Pastor Joy dito sa Dinagat Island, no? Kaya ang mga tao dito murag sa gahom-gahom ko sila Muslim nito, okay? Na magkita ba gitong ibutong ngipon nga toothpick lagi gamiton? Pikra. Ano? Mga kapaglaom, tanawa ha, kining kinabuhi sa mga reformers. Ngayon din ato ni explore within this week kining life-changing teachings of the scripture. Of which ngayon din ang mga reformers, the battle of the reformers fought is not yet over, and we have been called to pick up where they left off. Pastor Joy. So, mga kapaglaom, it is our privilege. Garbo na to nga, kita ang gitagaan aning movement as an Adventist Christian nga atong kuhaon asan na nibiya ang mga reformers. No? Kay kung mo tanawon sa atong previous lesson, Pastor Joy, ang naipawtanan ni Damagod nga ngano wala man lagi sila nagbantay sa adlaw Sabado. So, padayag sa Ginoo ang kamatuoran dili bulto tanan kundi step by step. Kay kanang bito sa atong ikaingon nga sulobe kay nagikan kasangit kita ihatag tanan ang kahayag makalingiw man jud ka. So dili pa sila ready ato mudawat sa kamatuoran. So mga kapaglaom here sa ato karon nga gibarugan nga kamatuoran nga we are the reformers of the Sabbath truth, Pastor Joy, no? Kay kita magid ang mo-repair ani kay damage sa magin millions are observing the first day, Sunday. So we are going to repair now. Kung yung naning camp na sa iglesia mga kapaglaom, how can be a reformer? Pastor Joy. Sa sarili pa nako ito bago na Pastor Kaimi. Kato imong gikon ba nga step by step bitaw ang light nga nadawat. Kay kung ang bulto pa grabe ka bugat ang ilahang mura og the more ang ilahang kanabang pagsagubang bitaw sa challenges. Dili pa nila mabear. Dili diya mabear jud. So diha pa jud sa word. Kaya at that time, wabe di ba pwede mo basa. Yeah, at that time kung makitaan ka mo basa kanon biya ka. So, grabe yun ang ilahang pagpaningkamot yun nga. Ilahang ma-strengthen ba? Grabe ka tong mga nag-translate sa Bible nga gibadlong siya nga dili pero but because of his faith sa Ginoo nga doon na yung katuyuan nga nung nagkinabuhi siya. Iya yung gitranslate. Bisan pa sa dito sa kamatayon na nga insulting yun siya. Nga ang iyang pangandoy ang iyang mga handom natuman jud pila ka mga panahon. Yeah. So, salamat kay Pastor Joy, no? Mga kapaglaom, atong makuha unta ang kana bitong the way our reformers bitaw nga how they keep the word, how they live by the word, no? Gyud lang mga kapaglaom pag kinabuhi ang pulong sa Ginoo nga despite of the odds, no? Kung imong tan-aw katong imong giingon Pastor Joy nga sa arena, if kung imong ibutang imong life dito sa ikaw tong gilutos ito dito murag yung makaantos baka kuan ni ba pero talim ha kanang pulong bitaw gingon ni David nga your word I have hidden in my heart, no? Unya that I may not sin against you. So kana mga kapaglaom kun ato lang untang makinabuhian ang pulong sa Ginoo living by the word of God, siguro kanang mga problema sa iglesia nato or mga challenges masolve na, Pastor Joy. But then, tanawa lang yun ha, mga kapaglaom, mga kaigsunan, naatay program nga gihatag, gi-download from General Conference, katong reading the Bible 1 chapter a day, Pastor Joy. Pero, pila raman ito yung nagsunod ato nga programa. Kato, gito yun dato para at least we will be closer to God through reading His Word. Mga kapaglaom, here, ang sa Sunday lesson, na din God's Word alone. Ang ilahang pagkigbugno, Pastor Joy, katong yung mga dili, pinagi sa kaalam, but they stand and they believe and living by the word. Nagtuo sila nga, diha nila makuha ang pundasyon sa ilang pagpanudlo o usab ang ilang pagtuo. They treasure every word from the scripture, Pastor Joy. Ingon day sa ito nga Sunday lesson, akong ikot, mga kaigsunan, kung amoy eleksyon, tanaw day sa Sunday lesson, nagyon di the Bible was the foundation of the Reformers' faith. And the essence of their teaching, they understood that they were handling the inspired word of God which lives and abides forever. According na sa
1 Peter 1, 23. So that treasured every word. At that time, ang God, sa ako nang gingon, at that time, tanawin po na to ang context. At that time, di ka pwede mubasa, ang mubasa katulad yung leader. Nga ang leader sa diya nga nagbasa, nakaingon siya nga, gigamit sa Ginoo nga, uy, sayop man ni ang amo ang ginabuhat. Nga dili po to siya pwede masabtan, Pastor, kay Mikay, ang language, dili masabtan sa English. English, yeah. That's Greek. Yes, yes. Or Hebrew. So, sa diya nga nagbasa siya ang katong knowledgeable sa original nga language, iyang nasabtan nga, uy, dili ni. So, sa iya lang pagbasa, na-inspired siya, nga iyang i-translate, kay nakita niya ang kamatuoran. Yeah. Kay kuha pa niya nakita ang kamatuoran, Pastor Kaime. No need of translating sa word, kay insakto man ang gibuhat. And the people nga nagsunod, insakto man, kay insakto, sa iyang, posible sa iyang pagbasa, pagtuon, insakto. Pero sa diya nga iyang gibasa, sa dili yun eh. So dapat masayo yun ang mga tao nini. Yes. So mao ni diri tungod sa foundation. Kana magong foundation mga kapaglaom, importante kay na kana bitaw ang atong haligi sa balay Pastor Kaimi o weak ang foundation. Dali ka na mahugno. Oh, posible pa kung dunay kaning inspection sa authority, dili pa na maipapuyan. So how much more sa atong faith? So ang foundation mga kaisunan, dili sa imong kabright, dili sa posisyon, dili sa leader, kundi sa Bible, mga kaigsunan. Mo'y gibutang dinhi, the Bible was the foundation of the Reformers' faith. Ug unsa kabililhon ang ilahang pagtudlo. Okay. Salamat kay Pastor Joy, no? Mga kapaglaom, sa atong lesson, naigingon din hinda, ako yung edukang Pastor Joy, ang pag-quote diri, the scriptures shine joy upon our sorrow. No? Maghata og kalipay, hope upon our discouragement. Gawa po kayo mga kapaglaom, ha? Light upon our darkness. They give direction for our confusion, certainty in our perplexity, strength in our weakness, and wisdom in our ignorance. So, mga kapaglaom, we hope and we pray that nga unta, sama sa passion bitaw sa mga reformers. Ato unta bitang, kanang bangingon bitaw ba nga, para ng the deer panteth for the water, nga, magkurog ta ba og dita ka basa og tuon sa pulong sa Ginoo bitaw. Pero ang uban Pastor Joy kay mambasa kay para makatulog mo hinon. Murag isuban nga awon og di ka katugod basa. Basa ba? So actually mga kapaglaom Pastor Kaime, kung gusto ka nga dili matulog ang imong espirituhanon nga kalag, dili maluya. Kinahanglan gyud nga mabasa ta. Yes. Kada bitaw gisulti man diya nga dili ang tao mabuhi pinagis tinapay lamang, yes. o dili sa matagpulo. Kana. No? Kanang matililing mangani ka Pastor Kaiming dili ka kakaon og isakto. No, makulangan mangani ka sa buot usahay, then mapasmo ka, magka-ulcer ka kung kulang ka og kaon. Labi na og kulangan ka sa pulong sa Ginoo. Yes. Ang imong spiritual life posible shaky siya. No man naggagmay pa nga pagsulay, wala na kabarog. No? Sabot ag mga dagko. So, mao ni kapaglawom ang gipakita sa atoang mga reformers sa history naghatag din nato Pastor Kaimi og kanibang paghanduraw ba nga atong sundon nato ang ilahang eksperyensya nga kung daan din nato ang pulong sa Ginoo gani ingon sa imong gibasa ganiya sa atong leksyon akong dungagan ingon diri when we meditate upon the word of God by faith trust its promises. God's life-giving power energizes. This is the one. Oh, energizes. Kanang, kung ang, ganyan, gistoryahan namin sa kong amigo, si Dr. Kobe, sa importante kina mo kaong kag-karbo. Nga, kung walay karbo mo, makapahatag ni mo og energy. Oh. Moto kung usa ka amigo na ko nga, nagsigig skip og kaon og pamahaw, hanto na hinay ka ng paniod to, naluya kasi wala sa energy. So, kani mga kaigsonan, kung ato mahatag na ito parihas sa Biblia, nga ang Bible, God's life-giving power energizes our entire being. Not only spiritual, Pastor Kaimi, but also physical and mental and emotional and spiritually. Yes. Sa ato padahimo siyang package. Nga kung ang ato ang foundation nasa Bible,
murag makumplito siya, Pastor Kaimi. Yes. Kay makibalo man kang matiman kasi imuhang physical body. Naman nasa sa Bible. Kung ato po ka sa emotional, ato po ka sa mentally, how much more sa spiritually, diha magbase sa Bible. So kung imo wala uning tanan, mahimo siyang kanang kulang, dili yung kulang, wala yoy strong foundation ni ining imong atong kinabuhi. Yeah, salamat kay Pastor Joy. No? Mga kapaglaom, mauna nga, kung imo tanawon sa atong sulod sa iglesia, dinhiram kita, Pastor Joy, kay ang atong challenge mga kanunggod is being a corporate church. Kunya, ang atong challenges karon mga kapaglaom, lahi, yun yung Pastor Joy nga, lahi sa una, ang ilaha dito, the errors of Rome is more on ang leaders na mubasa sa Bible. Ang mga constituents or congregation, maminaw ra sa priest, sa ilang leader. Sa tuwa din ni karon, libre unta kay ta. Pero, murag sa hinay Pastor Joy, murag we are leading or going back to that nga challenge ano man. Tanawahan na report ang mga kapalom dili gid dautan ang amo ang gihimo dinhi nga discussion inyong i-play sa iglesia. Pero makuyawan mi nga basta din mo mutuon sa puno sa Ginoo sa leksyon. Kunya mamindan mo sa atong discussion of which dapat atong sutaon kung kinibang mga teksto sa atong lesson unsay makahatag ani mo nang ang atong challenge karon magkapaglamak sa akong kayong lahi na nga naman daghan karong paagi ang kaaway nga ang atong attention sa word sa puno sa Ginoo ma-divert Pastor Joy. Apiti dagana. Daghan kayo. Sa una, ang challenge lang kay dili moabot sa congregation ang pulong sa Ginoo. Karon nga giabot na, ang yawa sa naningkamot na pud siya nga ma-divert ang ato ang attention. Yes. Nagyapon tay faith against all odds sa ato ang panahon karon. Yes. Dili pareha sa ilahang nga panahon, kundi sa atong nga panahon, ang dako nga challenge ani, dili kay di ta pabasahon, kundi ang atong nga time. Yeah. Ang atong nga personal devotion nato sa Ginoo. Kanabang busy kay ta sa bitaw makaingon ta busy ta sa balaton sa Ginoo, pero wala tay panahon sa Ginoo. Yeah, kana. Busy doing the work of the Lord. But we have no time for the God of the work, the Lord of the work. So mura busy po tas panginabuhi. Yeah. Busy ta sa atong mga trabaho, wa tay panahon sa tag-iya sa atong kinabuhi o sa nag-provide sa atong trabaho. So na-focus ta sa gi-provide, Sir Kaimi. Yes. Nag-focus ta sa gi-provide. Wala na to na focus ang nag-provide. Kay kung ma-focus na to ang ga-provide, kining tanan, maato ra manggihapon. Yes. I-provide manggihapon sa Ginoo. Dili mawala ang kabililhon sa pangalaga nato sa Ginoo kung ato ang sundon ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Yes. No, salamat kay Pastor Joy. Na mga kapaglaom, say for example, katong time ang ngingin Pastor Joy, ang time na to is daghan na manggod atong time sa Facebooking or YouTubing na. So, hopefully, ang atong pag-Facebook is we are sharing God's word. Pero kung atong tanahon, Pastor Joy, dili man mo, nga naman. Kaya kung sharing pa of God's word, dapat sa atong pagkinabuhi, makita ang life-changing truth sa pulong sa Ginoo. Murag karon noon, ang ubang mga kaigsunan, kung imong pahinumdum badlongon, murag di naman kayo. Murag mo sokol ng Ginoon, murabag sa kwan pa, murag i-rebuild din nila nga, puslan maging naon niyo, maging anin lang mi. So which is, dili na to himuon nga negative, kundi himuon na to siya nga positive criticism nga sa paglikon sa ato nga pagto. Doon na bitaw ko gibuhatan na Pastor Kaimi usually mo present ko aning time nga panahon sa pagbasa sa Biblia ba. Nga usa ka adlaw dunay 24 ka oras. Yes. Then ang panahon sa tingtulog nga gigahin kung atana to ang standard is 7 to 8 hours. Ibutan lang 8 hours kay grabe ko ikikamantulog. So kung sa trabaho po, gikuan lang po og 7 to 8 hours. So nahulog na lang siya nga pila lang sa 24 minusan ni mog 8 16. So minusan pa yun ni mog 8 nalay 8 hours lang nahabilin. So kung makaon ka sa isa ka adlaw katulo si butang tagsang oras ni mong kaon, di naman yun dapat apilan lang sinaksana. So na lang kay 5 hours. Kung kanang 4 hours ato ihatag sa ilahang o sa gusto nila 4 hours. 4 hours, ha? Sila yung magbuot. Kung saan nila na, Facebook, laglaag ba na nila. So, kaning 1 hour. Kami sila nga sa trabaho na, nagani kay 8 hours. So, bayan ka nga,
Itulog hapon na nagani kay 8 hours. Oh. So, kung imong tanahon, ang kuha lang yun dato dia is time Time management. Kung ato bitaw ibutang mga kapaglaom ang kani bitaw kadasig jud bitaw nga malipay ta nga patagbo na to tong hinigugma, may istorya na tong hinigugma kanang panong batasan nga mag-court ba Pastor Jaime. Mura mong datay eagerness jud ka adtog yun maningkamot muhatag yung panahon kay iyo pa sa uban kung dili nimo gusto daghang kay kag Rason. irason. Pero og gusto gani nimo Pamagi. daghang pamagi. No, daghang mga pamagi. Pwede, kita naman gyud po gadala, mga kapaglaom. Kung saan na to nga magkahatag ta og time. Laylahi man taog, laylahi magud taog kanibang pamaagi. Yes. Ang importante lang mga kaigsunan, mga kapaglaom, tagaan yun natong panahon ang Ginoo. Pinaagi sa pagbasa sa iyang mga pulong. Yes. Yeah, Pastor Joy, salamat kayo. Mga kapaglaom, we presume nga ang uban, Pastor Joy, they find it hard to understand the Word of God. Lisod nila sabto ng pulong sa Ginoo. Pero abin ninyo mga kapaglaom kung by prayer lang yun ta. Kanang bitang nakita sa Ginoo nga, sincero ta, seryoso ta nga makakato siyang pulong. Ang Ginoo mo tabi yung kaalam, di ba? James 1:5 mga kapaglaom. Papapangayoa siya, ginsa to nakulaan og kaalam. Ang Ginoo hatag. Muna mga kapaglaom, ay mong kahadlok nga mayon mo nga makalibog mong gudusay ang na mga labi na sa propesiya. Mga kapaglaom, ayaw himo ang rason nga ang kalibog mo na din nakabasa na lang. Kaya mo samot ka di kibalo. Oh, kay ang dili siya magod brag, mo na ingon lagi nga kun dili lagi nimo gusto. Daghang kay kag irason. Ngano man to bang ka sa propesiya nga naamang po'y dili pa pod propesiya. Oo, na yung mga saad. Na may mga saad. Oo. Kung dili pa ka nasa naamang po'y story. Kay ang Bible kompleto siya Pastor Jaime. Yes, Wala yes. jud kay ingon nga di ko ganahan ng istorya o nay saad. No, daghan man kayo. Yeah. Dili naman usa ka angle ang imong tanawon. Tinuod. Katong atong previous nga lesson quarterly katong sa Psalms. Psalms. Gwapo kay ito nga challenge ni David, di ba? Na despite daw usay bation niya nga ang Ginoo na mutubag niya or gi-forsake na siya pero ang iyang last good ang comparison is my trust is always in the Lord. Muna ang mga kapaglaom dako jud kayo og kaymuan ang atong pagkibisog karon sa against aning dili naman ni errors sa burom kay daan naman yung errors yun. Naapay dugang nga mga kanang bitang siniwitik nga pagi sa kaaway. Like for example, Pastor Joy, atong kanhing nga mga igsunan nga ni claim og nakakuha og bagong kahayag. Unya iwalo sa iglesia, mao bitaw nang daghan kay mo tingala ta nga dugay ng ubang mga elders mahaylo pa, malingla pa. Despite sa ilang position nga pagkatiguran sa iglesia. Ngano tungod kay siguro ang ilang time wala kayo sila nagugol sa pulong sa Ginoo or they did not live by the word of God. Usahay man gud pod Pastor Jaime, sa diya ka mo basa sila. Usahay do na man gud intention ang ilang pagbasa. Aron sa pagbarog nga naa sa Biblia ang ilang gibarogan nga sa ilang hunona sila ray nakakuha. Kung ang ilang ta pagbasa sa Bible aron sila makasabot, Kana. aron sila nga mabadlong, aron sila magkore. Naman na sa ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 3 verse 16 to 17. Yes. Yalisod mo po kayo nga kung magbasa ka sa Bible, masukwain nino ko sa Biblia. No? O say kay ang tao manggod nangita siya og pamaagi aron sa pagbarog nga ang iyang gibarugan mura bag ilang gikuan nga ang Bible mo'y muuyon sa ilaha. Dili kay kita maoy musunod kung sa gisod sa Bible murag ato bang ipasunod di kita ra po interpret. Naamatay kaugalingon nga interpretation mga naamay kaugalingon sa pagsabot ang Bible. Yes. Pero kung doon na kay kalibog naamantay mga pastors, naamantay nag-guide na to sa pagpasabot, pwede man ta na right si Mrs. White aron sa pag-inhan sa pagsabot. So, kada lang tingali Pastor Jaime, gibuhat na nila aron mahimo lang pod nga rason nga damo ni noon nga dili ta mobasa sa Bible. Yes. Damo ni noon nga maminaw ta sa mga sulti sa uban nga wa na to mababasa. Gani Pastor kami noon na ko'y nag-discuss ko og sermon design. Gina ko na ko mga kaigsunan. Kung kanang John 3:16, ha? Kung imo nang kapilaho, ni mo nagbasa kapilaho, ni mo nagbasa naapay mga inspirations sa kamaturan, kana bang ma-inspire ka, naapay lahin na pod ga truth ka. Dili man truth ka sukway ko dili additional nga sa pagligon kung unsa di ay ka may gugmaon ng Ginoo. Yeah. Kana bitong pila ka chapter Pastor Jaime nga sige mo nagbasahon. Kung di ka kasabot ana sa primero na basa ka duha. Oh. Kung di ka kasabot, basahan po si katulo. Wala maingon diha mga kaigsunan nga
kung imo mabasa ang Bible tanan murag nakakompleto na ka. Dili man da mo'y rason na makaigsoon. Kung dili, bahalag ginahinay siya, pero ikaw nakasabot kung unsa ang gisulti sa Ginoo para nimo. Yeah. Pastor Joy, kana bitaw mga kapaglawom nga, at least doon na kay time, while reading the Word, kana bitaw na kay time pag-meditate or to reflect on the Word. So, for example, ang common question is, unsa man ang mensahe sa Ginoo para nako ani nga passage, no? Is there anything God wants me to change by His pinagi siyang pulong? Inanap ito ang mga pangutana mga kapaglawom. So, we need to reflect and meditate upon God's Word. Dili lang kay just passing for the 6 program nga. Sige, basa lang ko diri. Basa lang, Pagawa na, walay reflection, walay meditation. Dapat mga kapaglawom, kanang mga common questions like, unsa ang mensahe sa Ginoo, unsa ang life-changing nga truth nga dapat usbon ako sa akong galingon, no? Like for example, ato makita Pastor Joy, dili lang pod ta ato permi sa makisonan, even ato mga leaders uban. Diha ang puno sila mga discourage kay diha ato mga pangulo pod nga di gitagaan ta og mga role nga to encourage and inspire our brethren, pero usahay Kita po'y... the way atong tanan ng pangulo ban murag ma-discourage na lang pod ta. Munang sakto jud kay Biblia mga kaigsonan nga. Di jud ta mo tanaw og leaders. Yes. Munang sa wala pa na nahitabo Pastor Jaime, gisulti na landaan nga dili jud ta angay nga mo tanaw sa ato nga mga leaders. Ang atong tanaw jud ang Ginoo. Kay in the sight of God, wa may labaw na to. Yes. Naalang tayo mga posisyon kag gipiyan sa Ginoo to, but equalita sa tubangan sa Ginoo walay pinalabi mga kaigsonan. Ang ato lang yun nga kung imo yung gibati nga sa atong kong leksyon Pastor Jaime, tungod ba sa love sa Ginoo sa iyang kinaiya nga mao magud ni ang paliso man sa yawa nga dili ingana ang Ginoo. Una nga atong nga mga reformers ang kamo jud Pastor Kevin sa nga nabasa ko kani atong mga reformers dili daghan, gamay ra kayo. Hinumduman nato na magkaigsonan, gamay ra. So maapil ta ng gamay ra. Kanang gamay ra pod dili kay daghan man jud nagbasa Pastor Kevin, pero wa pod nga tunong. Mula ginakong ingon nga ang ilang pagbasa, dunay intention nga aron to support sa ilang nga stand. Pero kung imong tugutan nga, ang Ginoo makikistudyan nimo, nga kung pagbasa nimo, sayop din eh. Muna i-reflect nimo. Kita Pastor Kemi, daghan man tan kanato mga ginabuhat nga wali, maapil man ta na, kaya yes. Man. Kita man tanan naminaw, pulong man na sa Ginoo. Ang kanindot lang kung ato nang gamiton mga kaigsonan, sa atong kinabuhi nga natay panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mao ni magkapa-strengthen na to, Pastor Kemi. Kana bitong tao nga kulang kayo og sustansya, malnourished man na paingon. Pero saktong sustansya. Yeah. Healthy kayo. Yes. Muna, Pastor Joy, mga kapaglaom, kita karon ang gitawag og mga modern reformers. Health. Kita ang health reformers. We preach about health reform, Sabbath reform, no, dress reform. So, ang atong challenge karon is not only katong sa word ang kini open naman ang pulong karon. Ang atong challenge karon mga kapaglawom, how to pass on God's word. Yes. O saan to pagpahat kining pulong. No, karon mga kapaglawom, one of the methods siguro is kini atong cellphone. No? Simple na kini atong mga links friends, padala nimo Bible passage. Okay, no? I-share na to ang atong kuan. Kini taknas pagtuon. So daghan tag mga pamagi actually. Kana kung mo tingin yung foundation ang pulong sa Ginoo. Actually, mo lagi ingon nga naamang yung mga pamaagi. Usahay lang posible mura ba og dili bitaw nakahatag na tong inganyo. Kana bitaw kung atong mabati man kay kung giun sa ta pagluwas, kung giun sa ta pagpreserbar, kung giun sa ta pagpanalangin sa Ginoo, dili nato ikaulaw ang pagsultis kamotoran ngadto sa uban. Kani pa sa kami dito sa dinagat, grabe ka challenging jud kayo. Pero ang ato nga mga sekretaris, grabe ang ilang kanabitong pagwali. First time to nila. Kung gina silang uban nga, ayaw na kayo mo palhabi, balik-balik niyong gibasa kay damor nga maglibog na nung kayo mo, kay damor mo makulbaan. Tagaan na itong panahon nga mo intervene, tagaan itong panahon nga Ginoo mo gamit inyo. And usually, ang ilang experience sa Pastor Kemi sila nga, na yun Pastor no nga wa ni mo dahuma mo kalitlig sulod sa imo ang una-una nga mo dito inspiration nimo gihatag sa Ginoo. So yung anak gihapon Pastor Kemi. Og dili lang ta mag-focus sa pag-share sa truth kundi ang atong personal life. Kanang kausaban Pastor Kemi sa imong kinabuhi dako na siya kausaban. Dako na siya og
impact ngadto sa uban. Yes. So mga kapaglaom, let it be nga when we commune or we are so close to God through studying His Word, through prayer. Let it be nga ang gahom sa iyong pulong, the same kana bitong creative power of God's Word nga will transform our lives. Nga ang atong mahigala ingon ba nga grabe bay pero dili ko kutuo nga inana ka karon, di ba? Kay na maging ug kana ang kuya Pastor Jay mga kapaglaom kung sa tanto sino itong basa-basa niyo way na nga usab. Mga kapaglaom mo na challenge kay Pastor Jay no. No, muna mga kapaglaom let ato pa yun sa Ginoo nga Lord, how can we share your word? How can we pass on your word to others? No, Pastor Joy. Through cellphone, through unsa daghan kay mo pamagi actually. Kana kung natay passion, like anila ni Tyndale, ni Wycliffe nga they translate the word of God. Kana imagine ha mga kapaglaom, dili pa tong sawana karon na may Google Translator. Dali ra kayo. Ibutara ni mo dito. Ila dito sulat pa nga wa pa ito printing press ato nga time. Grabe gyud nga passion, no? So Pastor Jay, closing parting words. Ang ako lang yun mga kaigsunan kung imong gibati nga ikaw gitawag sa Ginoo sama sa reform. Ang reformers, they are called by God. Yes. Kung imong gibati nga gitawag ka sa Ginoo, tugote nga ang Ginoo mo'y mogamit nimo. Dili kay ikaw do na kay kaugalingon nimong pagsabot sa imong kaugalingon nga gusto. Kanang imong tugutan nga let the Holy Spirit nga mo manifest sa imuha. Yes. Kay matingala ka nga ang imong gibuhat ikalipay sa tubangan sa Ginoo. Okay. Mga kapaglaom, salamat kay Pastor Joy. Na mga kapaglaom, hinaut nga what information nga ito madawat gikan sa ato leksyon. It not only be just information but transformation. Transformation. No? So mga kapaglaom, mga tayo panahon, hangtod na sab sa sunod nato nga panagtuon sa coming Wednesday, hinaut nga sa inyong kagalingon mga kapaglaom, makakaplagtag panahon, igong panahon para sa Ginoo by reading His Word, studying His Word, and by prayer. Magampot ang mga kapaglaom. Amahan nga langit nun, ini kagabhiyon, salamat kayo sa pagpahinumdum ka namo. Sa kinabuhi sa mga reformers, di nakigbisog sila o Dios, ug bisan tuod, dako ang hagit apan ang ilang pagtuod diha kanimo. Ang ilang pundasyon nga mao ang pulong, mao'y nakapahimo nga diin ang kahayag gi salikway ang kangitngit. Amahan nga langit nun, tabangi ang matag usa kanamo. Ang amo mga viewers, amo mga kaigsunan kapaglaom, ang challenges sa iglesia Ginoo nga unta, kami ingon nga mga reformers, moderno nga mga reformers, makita usab sa amo kinabuhi ang kausaban tungod sa gahom sa imong pulong. Tuguti amahan nga kini nga leksyon ini nga quarter, makahimo kanamo sa dugang pangkadasig, sa dugang pagsalig ug labaw sa tanan. Ang imong grasya o Dios mao lamang ang basihanan nga diin maangko namo ang kaluwasan, maangko namo ang direksyon. Salamat nga imong gidawat ang pagampo gipasaylo mo mga kalapasan. Gitugyan namo kining tanan sa ngalan ug gahom sa luwas. Amen. Amen.